Hello po, payapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Payapaan po sa inyo, pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Our topic for tonight is Satan and wicked men using by God to attempt to the saint. Yun po yung ating topic sa gabing ito. Our topic for tonight is Satan and wicked men using by God to attempt to the saint. Yun po yung ating topic. O ginagamit po ng Diyos yung si Satanas, pati yung mga masasamang tao, para subukin yung mga banal, mga sumusunod sa Kanya. Ganun po. Pero lahat po ng masamang ayaw sumunod sa Diyos, lilipulin niya po yun. Ganun. Lilipulin po ng Diyos yung lahat po ng masama. O, yung ayaw pong sumunod sa Kanya. Pero ginagamit po ng Diyos na pagsubok po yun, si Satanas, saka yung mga masasamang tao. Kung talagang tapat ka sa Diyos, ganun po. Pero lahat po ng ayaw sumunod sa Diyos o ayaw sa Diyos, lilipulin po ng Diyos yun lahat po. Si Satanas naman, di ba, ano na siya, condemn na siya. O ganun. Ginagamit lang po ng Diyos si Satanas saka yung mga anak niya para subukin yung mga banal. Ganun. It's our topic for tonight. God is Satan and wicked men using by God to attempt to the saint. Yun po yung ating paksa, ating topic. Ganun, ginagamit ng Diyos yung yung mga masasamang tao pati Satanas para subukin yung mga sumasampalataya sa Kanya. Pero gusto po ng Diyos yung lahat ng tao maligtas. Kung ayaw mo naman sumunod o hindi ka maliligtas, ayun, ginagamit ng Diyos yung mga masasamang tao sa mga sumasampalataya sa Kanya. Pero gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Pero yung ayaw lang talaga sa Diyos, yung mga masama ay sumunod, ayun, lilipulin ng Diyos yun. Kung ayaw talagang sumunod sa Kanya, ayaw manampalataya. Sabi ng banal na kasulatan. Kasi gusto ng Diyos talaga ang lahat ng tao maligtas. Pero kung ayaw mo, o bahala ka. Pero lahat po ng ayaw sa Diyos, yung masama, ayaw sumunod sa utos ng Diyos, lilipulin niya po yun. Pero ginagamit niya po yung pagsubok si Satanas sa yung mga masasamang tao. Kasi yung mga masasamang tao, ang naghahari po dyan yung Diablo. O yung Diablo po. Hindi po ang Diyos. Kasi ayaw nilang sumunod. Kaya hindi sila napaghaharian ng Diyos. Ganun. Kasi pero yung gusto ng Diyos, lahat ng tao, maligtas. Gusto niya, kung ayaw mo talaga sa Kanya, papakasama ka, o isa ka sa malilipol, ganun po yun, yung aral ng banal na kasulatan ng ating Diyos. Ayaw ng Diyos din na mapahamak yung masama, o kung ayaw mo lang talaga sa Kanya, ganun. Pero gusto niya lahat ng tao maligtas. Ito, basahin ko po sa inyo rito sa unang Timoteo 2:3. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. O yun, gusto ng Diyos lahat maligtas yung tao, makaalam ng katotohanan. Pero kung ayaw mo sa Kanya, ayaw mo sumunod talaga, o isa ka sa malilipol, lilipulin lahat ng Diyos yung masasamang ayaw sumunod sa Kanya, ganun. Ang naghahari po sa mga masama, yung Diablo po, o kung ayaw. Kasi meron mga hidwang pananampalataya, kunwari nakikilala nila ang Diyos Pero mga anak po ng Diablo yun.
binibigay sila ng Diyos kay Satanas. O, ganun. May aral na po akong ganun eh. Yung pag-ayaw sa Diyos, binibigay ng Diyos yung sa Diablo. Yung Diablo pa nag-ahari doon. Ganun. Pero gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas, no? Yun. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi yung Diablo, ang nag-ahari sa masama yung Diablo eh. Pero ginagamit ng Diyos na pagsubok yun sa kanyang mga banal. Kung gaano ba na ang kaalaman mo sa Diyos. Ganun. Kasi yung mga ganyan, sisiraan kanyang mga kung ano bibintang sa inyo mga anak ng Diablo eh, di ba? Papasamain ka ng pamas gumagawa ng kwento makasinungalingan eh, para pasama ka eh. Kung may alam ka naman, o iiwas ka na lang kasi alam may utos ng Diyos, iiwas ka na lang sa mga masasama, ganun. Mga nagbibintang kasi sila ng mga bagay para mapasama nila yung tao, ginagamit ni Satanas. Ito, si Satanas ang naghahari kasi sa mga masasama, yung ayaw tumalima sa utos ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa Mateo 3:13-36, na magkagay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay. At sa kanya silapit ang kanyang mga alagad at nagsipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa pangsirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang nag-aasik ng mabuting bini ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanlibutan. At ang mabuting bini ay ito ang mga anak ng kaharian. O yung mabuting bini, yung mga kanak ng kaharian. Sabihin na pag-aarian ng Diyos to, yung mga anak ng kaharian. Hindi sila sumusuway sa utos ng Diyos. Ganun. Kung may gusto man sila sa sarili nila, o ano yon yung nasa paraan lang ng Diyos. Ganun. Yung mga dito, yun, yung mga mabuting binhi, yung ang Diyos ang naghahari, hindi sila sumusuway. Kasi pag sumuway ka sa utos ng Diyos, hindi ka na paghaharian nun eh. Maraming ganyan. Maraming ganyan, pastor, kala mo sa Diyos. Pero hindi na paghaharian ng Diyos. Ang ilaw ng masama ay kasalanan. O yun o. Pagka makasalanan yung sekta mo, o Diablo po ang ano doon, ang naghahari doon, hindi po ang Diyos. Kasi ang tunay na sa Diyos, yung napaghaharian niya, hindi po sumusuway sa utos. At basahin ko sa inyong muli. Tapos papatuloy ko. At ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mabuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian. O yung mga anak ng kaharian, mga anak ng Diyos yun, napaghaharian niya, hindi sumusuway sa utos. Patuloy ko. At ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. O yan, masama, o pansirang damo. At ang mga kaaway na nag-aasik sa mga ito ay ang Diablo. O yun, ang Diablo yung naghahari doon sa mga sumusuway sa utos ng Diyos. O, pero ginagamit ng Diyos yun na pagsubok para sa kanyang mga anak, sa mga saint. Using by God to attempt to the saint. Ganun. Ginagamit ng Diyos yung mga masama. Para, ano yan tutoksuhin ka niyan kasi tutoksin ka niyan sa pera, sa babae, kung ano-ano, tapos kung anong panini, ibibintangan ka ng mga kung ano-ano, kasinungalingan, gano'n, ang gawain ng mga anak niyan, mga sinungaling, kung anong pagbibintang sa'yo. O, gano'n yung gawa ng mga anak niya. Para mapasama ka. Kung alam mo naman yung utos, o iiwas ka na lang, di ba? Gano'n yung mga anak ng Diyos, yung napaghaharian niya. Gano'n. Pero ang gusto ng Diyos, lahat maligtas. Kailangan, kasi lahat ng masama, lilipulin po ng Diyos yun. Pati, si Satanas nga, di ba, condemn na siya. Nahatulan na, paparusahan na lang. Ayun, pagka yung gusto kasi ng Diyos lahat maligtas kailangan magsisi. Ito, kasi gusto ng Diyos lahat magsisi. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa kanya'y sino man sa kanya'y sumampalataya ay wag mapahamak, kundi maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan, di ba? Gusto ng Diyos talaga lahat ng tao maligtas.
Yung ayaw lang talagang sumunod sa Diyos, ayaw niya mapagharian, o lilipulin po ng Diyos yung lahat. Tapos, ang Panginoong Yesus malapit nang dumating yan, yung siya, kaya nga pinagganito niya ako eh. Kailangan makasama na po kayo rito sa maituwid na po yung inyong diwa, yung kanyang mga gawa nyo. Kasi malapit na siyang dumating eh. Siyempre, hindi po natin alam. Pero sabi niya, kasi sabi sa akin ng Diyos, gano'n eh, turuan ko na sila kayo, gano'n. Tapos, may sinabi pa sa akin eh. Nga lang, ayoko na munang sabihin sa inyo, secret na lang muna po yun. Ito po sabi ng Diyos, gusto niya kasi lahat ng tao, maligtas, sabi niya. Kaya nga binigay niya yung Panginoong Yesus, di ba? Ito po sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino man sa kanya'y sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung sumampalataya sa kanya, maliligtas yun, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero pagka hindi naman, hinatulan na ng Diyos yun, yung ayaw sumunod sa kanya, hinatulan na ng Diyos yun, pagka ayaw mong sumampalataya sa Diyos, sa Panginoong Yesus, hinatulan na yun, kasi ang pananampalataya po may gawa. Pero ang gusto niya, ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Ito, hinatulan na sila pagka yung ayaw nilang sumampalataya sa Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa 3:18 ng 1, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi nahatulan. Ang di sumampalataya ay hinatulan na. Hinatulan na. Sapagkat hindi sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Hinatulan na po yun. Yung ayaw mo sa Diyos, gusto mo sa masama, hinatulan na po yun. Sabi nga ng Panginoong Yesus ako ang puno ng ubas, kayo ang aking mga sanga. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa, para kayong sanga na pinuputol at sinusunog sa labas ng bayan. Kailangan hindi ka hiwalay sa Panginoon. Kasi kung di mo alam yung utos, di mo sinusunod, hiwalay ka na yun sa Diyos. Masusunog ka na sa gawa ng sanlibutan. Ganun po yun. Yung gusto ng Diyos, yung lahat ng tao maligtas, di ba? Kailangan magsisi. Sabi ng banal na kasulatan. Kasi lahat ng masama, lilipulin ng Diyos. Kung magkasala naman tayo, siya yung tagapamagitan natin sa kasalanan, tutubusin niya Basta sumunod lang po tayo, yun pong sabi ng banal na kasulatan. Gusto ng Diyos yung tao maligtas. Kaya nga sabi, di ba, makipag-isa ang sanlibutan sa Kanya. Hindi na binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Ito po sabi, gusto ng Diyos kasi lahat ng tao maligtas Ang masasama lang, talagang lilipulin ng Diyos yun, yung ayaw sa Kanya. Pero ginagamit ng Diyos yun na pagsubok, yung mga si Satanas, pati masasama. Gaya ni Job, di ba? Sinubok siya ni Satanas. Ganun. Sinusubok ng Diyos yung Ito, sabi ng Diyos dito, gusto niya yung tao maligtas di ba? Kaya sabi rito, makipag-isa sa Kanya yung sanlibutan. Ito po sa 2 Korinto 5:18. Datapot ang lahat ng mga bagay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo Jesus pinakipagkasundo ang sanlibutan. Gusto ng Diyos lahat ng tao ay makipagkasundo sa Panginoong Yesus sabi rito. Kaya gusto niya lahat ng tao maligtas. Pero kung ayaw mo, lilipulin kasi ng Diyos lahat yung masasama Ito patuloy ko po, basahin ko po sa inyo uli. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan. Sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kailangan ipagkasundo na tayo sa Diyos. Para kasundo tayo ng Diyos,
magsilakad po tayo sa kanyang mautos. Ganun po yun. Para kasundo niya tayo. Pero kung mga gawa natin masasama, kaaway ka ng Diyos doon. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Kay kaaway ng Diyos sa inyong mga pag-iisip dahil sa inyong gawang masasama. Sabi ng banal na kasulatan. Kaaway po ng Diyos yun. Yung mga kunyari nakikilala nila ang Diyos. Mga kaaway ng Diyos po yun. Yung hindi kasi gusto ng Diyos makipagkaisa yung sanlibutan sa anak, sumampalala tayo sa kanya, lahat gusto maligtas. Kasi lahat ng masama lilipulin ng Diyos yun eh. Kaya gusto niya magsisi lahat. Ito sa unang Pedro. Sabi niya magsisi. Sa ikalawang Pedro po. Sabi rito. Gusto niya ng Diyos lahat ng tao maligtas, di ba? Ito po sa ikalawang Pedro 3:8. Datapot, wag ninyong kalimutan mga minamahal. Ang isang bagay na ito na gaya ng isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon, katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ng ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Gusto ng Diyos magsisi lahat, maligtas eh. Sabi ng banal na kasulatan. Kaya gusto ng Diyos maligtas po ang lahat. Kailangan magsisi, tumalima sa mga utos ng Diyos. Kasi yung masama, lilipulin lahat ng Diyos yun. Ito, basahin ko sa inyo muli. Dito sa ikalawang Pedro 3:9, na hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang na pinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig ang sino may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Tingnan, ayaw ng Diyos yung tao mapahamak eh. Gusto ng Diyos lahat maligtas, di ba? Ganon sabi niya. Ang lilipulin lang kasi ng Diyos, yung ayaw talaga sa Kanya, ayaw sumunod. Kasi lilipulin ng Diyos lahat yung masasama o ayaw na tumalima sa Kanya. Ganon po, kailangan sumunod tayo sa Diyos, yung para hindi tayo mapahamak. Ang ganda-ganda ng nung ibinigay ng Diyos sa atin pagka hindi natin sinadya yung kasalanan, meron tayong tagapamagitan sa ating kasalanan, di ba? Ang Panginoong Yesus. Siya ang tutubos ng ating mga kasalanan. Si Jesucristo ang ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Kasi hindi po natin kayang ituwid din talaga yung lakad natin. Basta sumunod lang tayo. Gano'n, ang gusto ng Diyos. Hindi po natin kayang ituwid yung sarili natin kasi walang taong hindi nagkakasala sabi ng banal na kasulatan. Pero gusto lang ng Diyos talaga sumunod tayo sa utos niya. Gano'n. O kung di mo namang sinadya yung kasalanan o mahina ka o tutubusin ng Panginoong Yesus yun. Siya yung tutubos sa ating mga kasalanan. Ito yung sabi po ng banal na kasulatan. Basta sumunod lang po tayo sa mga utos ng Diyos. Yun po yung gusto niya. Huwag lang natin po sasadyain yung kasalanan. Ito po sa unang 1, 2, 1 hanggang 3. Ito, siya yung tutubos sa ating kasalanan pagka yung hindi po natin sinasadya yung mga kasalanan. Ito po sa may unang 1, 2, 1. Umunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo wag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, kahit magkasala ka ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Siya yung tagapamagitan sa ating mga kasalanan. Basta hindi lang po nating sinadya, yun po. Patuloy ko po. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. Kita nyo nga, siya yung tagapamagitan sa buong sanlibutan. Tapos meron nagsasabing sekta dyan,
kami lang yung tinubos, o yung mga bulahan po yun. Sabihin na, kami lang ang tinubos. Dito, sabi rito, hindi lang sa atin, hindi lang sa iglesia, pati sa sanlibutan din, sabi ni Apostol Juan. O, basahin ko sa inyong muli, tapos patuloy ko. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At di lamang sa ating mga kasalanan, kundi nang sa buong sanlibutan din naman. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. O, sumunod lang po tayo sa mga utos. Siya yung pampalubag ng Ama. O, siya yung pampalubag sa Ama sa ating mga kasalanan. Ganun po, ayaw ng Diyos na ang tao mapahamak, kundi lahat magsisi, maligtas, di ba? Pero yung ayaw lang talaga sa Kanya, yun ang lilipuli ng Diyos. Lilipuli ng Diyos yun. Yung mga lahat ng masasama, yung ayaw sa Kanya, yung gumagawa patuloy pa rin sa kasamaan. Kasi nga nung araw, di ba, nilipol yung mga masasama nung kapanahunan ni Noe. Nilipol yung masasama, yung sa Sodoma at Gomora. Tapos, sa bansang Israel din, nung kapanahunan nila, pinalipol ng Diyos yung mga taong masasama. Pero yung taong masasama yun, ginagamit ng Diyos na pagsubok. Mamaya basahin ko po sa inyo. Ginagamit ng Diyos na pagsubok yun, yung mga taong masasama. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoong Yesus hindi ako naparito sa sanlibutan upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Ang ama laban sa anak na lalaki, ang ina laban sa anak na babae, ang bina, di ba? Laban sa anak, manugang na babae, ganun. Ginagamit ng Diyos na pagsubok. Kaya nga, mag-aaway nga kayo ng kapamilya mo kasi kung hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, tapos yung isa, sumusunod naman, tapos yung isa, ligaw, magulong sambahayan kapag gano'n. Kaya yung ginagamit ng Diyos na pagsubok yun, yung mga taong mga hangal, yun, mga masasama. Ginagamit ng Diyos yun. Kung talagang gaano ang kaalaman mo sa Diyos, di ba? Kaya nga sabi nga ng Diyos, huwag mong ganti ng masama ang masama kung ginantihan mo ng masama ang masama, kulang ka pa sa aral no, kasi ginantihan mo ng masama ang masama Hindi mo pa alam yung mabuti, di ba? Ganon po yung mga ginagawa ng Diyos. Ito sabi ng Diyos, ito basahin ko sa inyo para maintindihan nyo rito. Ginagamit ng Diyos to, yung mga masasama para sa mga banal niya, sa mga sumasambalataya sa Kanya. Gaya ni Job, sinubok ni Satanas, di ba? Ito ginagamit niya Ito po sa Gis ni Mateo 34 hanggang 36. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Sapagkat ako'y naparito upang paggalitin ang lalaki laban sa kanyang ama at ang anak na babae laban sa kanyang ina. At ang manugang na babae laban sa kanyang binang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay kanya ring sariling sambayan. Tamo nga, sambayan niya yung kaaway niya. Kasi nga, kung kapatid mo, mangmang, ikaw naman yung sumusunod sa utos ng Diyos, mag-aaway talaga kayo. Pinakikialaman ka, di ba? Galit ka sa kapatid mo. Mag-aaway ka talaga kasi pakailamero. Ganun. Yung mga walang alam sa aral ng Diyos. Yung nakikialam ng kapatid, tapos, ganun. Hanggang sa mag-aaway kayo, di ba? Yung gamit mo, ginagamit ng kapatid mo, tapos, pinakikialaman yung gawa mo, ikaw alam mo may utos ng Diyos, ganun. Kaya nagkakaroon ng gulo sa mga sambahayan, ganun. Pero ginagamit ng Diyos yun, yung ganun, para subukin yung mga saint niya, kung gaano ang kaalaman sa banal na kasulatan. Di ba, sabi, pag inano ka, sinuntok ka patuloy mo na tinapay, huwag mong ganti ng masama ang masama, di ba, sabi. Gano'n, kung ginawa mo yung masama, ginantihan mo ng panlalait, sabihin, mahina pa, nasusubok niyang Diyos na
mahina pa yung tao noon o kaya kulang yung knowledge mo for the wisdom of God. Ganun po yun. Ginagamit ng Diyos yung mga masasama para sa kanyang mga saint. Attempt by God o using by, to the saint. Ginagamit niyang ganun. Yun po. Ginagamit niya yun. Pero yung una, di ba, nilipol niya yung Sodoma, Gomorrah, tapos nung kapanahonan naman ni Moises, nilipol yung mga ibang bansa, di ba? Yung mga gumagawa ng masama. At basahin ko sa inyo. Nilipol niya yun eh. Ito sabi nung banal na kasulatan, yung mga masasama ron. Basta lahat ng masama, lilipulin ng Diyos yun, yung ayaw sa Kanya. Ito sabi ng banal na kasulatan, nililipol ng Diyos yun pagka ayaw mo sa Kanya. Dito po sa Deuteronomio 20:16. Ngunit sa mga bayan ng mga taong ito na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana, ay huwag kang magtitira ng may buhay sa anumang bagay na humihinga, kundi yung lilipulin sila, ang Heteo at ang Amoreo, ang Kananeo at ang Pereseo, ang Hebeo at ang Jebuseo, gaya ng iutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang wag kayong turuan nilang gumawa ng ayon sa lahat nilang karumal-dumal na kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos. Nanupat kayo magkasala sa Panginoon ninyong Diyos. O yun ganun. Nanupat kayo magkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos. O yun yung kasalanan laban kasi sa Panginoong Diyos yun eh. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kaya ayaw ng Diyos na tayo magkasala. Ito basahin ko sa inyo muli rito. Nanupat kayo magkasala laban sa Panginoon yung Diyos. Ayaw ng Diyos na talaga tayo ang tao magkasala kasi laban sa Diyos talaga yung nagkakasala eh. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang hindi suma sa akin ay laban sa akin. Huwag tayong magkasala. Ayun po. Huwag lang nating sadyain yung kasalanan. Ibig sabihin po nun. Yun, ginagamit ng Diyos yan. Di ba? Lilipulin niya yung masama. Sabi ng Panginoon. Ito ang sabi ng... Ito naman po sa sa Deuteronomio. Basta mga masama, lilipulin lahat po ng Diyos yun, yung ayaw po sa Kanya. Ito, gaya dito sa nung una, nilipol ng Diyos, yung kapanahunan ni Noe, Diyos ang lumipol. Tapos, yung pangalawa naman, yung Diyos din, yung sa Sodoma at Gomorrah. Yung pangatlo naman, yung mga Israel ang lumipol. Pinililipol ng Diyos yung mga bansang masasama na gumawa ng mga karumal-dumal. Pero pagdating naman ng Panginoong Yesus, ang Panginoong Yesus naman ang lilipol sa lahat. Pagka ayaw sumunod sa kanyang mga utos, ganun po. Pero ginagamit niya po yung pagsubok, yung mga ganun. Ito po, basahin ko po sa inyo, Kasi lahat ng masasamang bansang gumawa ng hindi tama, pinalipol ng Diyos sa mga bansang Israel yun eh. Pero sa ngayon, sa panahon natin, dahil hindi nila nilipol lahat yung mga masasama, sa ngayon, ginagamit na ng Diyos na pagsubok yun para sa mga saints, sa mga banal, ganun. Kung gaano ba ang kaalaman natin sa banal na kasulatan. Ito, babasahin ko lang po sa inyo rito yung mga masasamang bansa na pinalilipol ng Diyos sa mga Israel noon. Yung walang alam sa aral, di sumusunod sa utos ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo rito. Sa Deuteronomio 7, hanggang ang iyong anak na babae ay huwag mong pag-aasawain sa kanyang mga anak na lalaki. Ni ang kanyang anak na babae ay huwag mong pag-aasawain sa iyong anak na lalaki. Sapagkat kanyang iiwalay ay iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin upang sila'y maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayon, mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo. At kanyang lilipulin kang madali. Kundi ganito ang iyong gagawin sa kanila. Iyong gigiba ang kanilang mga dambana at iyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala at iyong ibubuwal ang kanilang mga asera at iyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan
At iyong lilipulin ang lahat ng mga bayan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang iyong mata ay huwag mahabag sa kanila, ni huwag kang maglilingkod sa kanilang mga Diyos, sapagkat magiging silo sa iyo. At itataboy ng unti-unti ng Panginoon mong Diyos ang mga bansang iyon sa harap mo. Hindi mo malilipol silang paminsan, baka ang mahayop sa parang ay kumapal sa iyo. Kundi ibibigay sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. At pagtataglayin sila ng mga isang malaking kalituhan hanggang sa sila'y mga lipol. At kanyang ibibigay ang kanilang mga hari sa iyong kamay at iyong papawiin ang kanilang pangalan sa silong ng langit. O yan, pinalilipol ng Diyos yung mga masamang bansang ayaw sumunod sa kanya. Sabi rito, walang lalaki makakatayo sa iyo doon sa harap mo hanggang sa iyong malipol sila. Ang mga larawang inanyuan ng kanilang mga Diyos ay yung susunugin sa apoy. Huwag mong himbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga iyon. Ni huwag mong kukunin para sa iyo, baka sa iyo ay maging silo, sapagkat ito ay isang karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. At huwag kang magpapasok ng karumal-dumal sa iyong bahay at baka ikaw ay maging itinalaga na gaya niyon. Yung lubos na kapuputan at yung lubos na kasusuklaman, sapagkat itinalagang bagay. Ayan, yung mga Diyos-Diyosan rito, mga karumal-dumal sa Panginoong Diyos yun, yung mga Diyos-Diyosan. Sabi, huwag kang magpapasok ng mga Diyos-Diyosan. Ayun, pinalilipol ng Diyos lahat yun, yung mga masasamang yun. Pero tinagamit ng Diyos yun, yung mga masasamang tao ngayon, sa pagsubok sa mga banal niya, sa mga taong matutuwid. Pero lahat ng masama, ayaw sa Diyos, lilipulin niya yun. Mamaya babasahin ko sa inyo, lilipulin ng Diyos yung mga masasama. Ginagamit niya ng pagsubok yung mga masasamang tao. Ito po, si Job po yung sinubok po si Job ng Diyos, ito. Ginagamit niyang Diyos to si Satanas para subukin yung tao Pero si Satanas naman, pumapasok doon sa mga taong pinaghaharian niya. Gumagawa, inuudyo ka ng diablo yung mga anak niya naman para, di ba, ganun. Kaya yung mga, si Satanas, saka yung mga masasamang tao, ginagawang pagsubok ng Diyos yan. Kung gaano ba ang kaalaman mo, gaano katatagan mo sa kanyang pananampalataya. Ito ang sabi ng banal na kasulatan nung sinubok si Job. Isang araw nga, ito pa sa Job 1:6, isang araw nga ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon. Na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing nang magkagayon? Sumagot si Satanas sa Panginoon na nagsabi, sa parot pa rito sa lupa at sa manikmanaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang napansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal, patuwid na lalaki, natatakot sa Diyos, at tumihiwalay sa kasamaan. O kita niyo yung mga tao ng Diyos, tumihiwalay sa kasamaan. Ganun po dapat, tumihiwalay tayo sa kasamaan. Sabi nga, ang matuwid, nakakita ng kasamaan at nagkukubli, di ba? Sabi, yun, magkukubli po tayo pagka masama. Ayun po sabi ng Diyos. Sabi sa kawikaan. Ayun, yung mga tao ng Diyos, pagka alam nilang masama, umiiwas na sila, nagkukubli na sila. O gaya ni Job, nagkukubli siya sa mga masasamang gawa, o di siya sumasama sa mga taong masasama, o ganun. O nagkukubli nandun siya yung mga, sabi nga, ang matuwid, nakita ng kasamaan at nagkukubli, Ngunit dinadaanan ng musmos, at sila ay naghihirap. Pagka matuwid ka, nagaya ni Job, umiiwas ka sa masama. Basahin ko sa inyo pong muli rito. Sa Job 8. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ibang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal, matuwid na lalaki, na natakot sa Diyos, at umiiwalay sa kasamaan. Hindi siya lasinggero, si Job, umiiway siya. Ganon, hindi siya Na magkagay, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba na walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambayan?
At ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako ay yung pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay, at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon, at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik, at itatakwil ka niya ng mukaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ay huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayon, lumabas si Satanas na mula sa harap ng Panginoon. Ayun o, sinusubok, ginagamit ng Diyos Satanas para pansubok, di ba? O marami yon. Kaya nga sabi ng Diyos, labanan niyo ang diablo, siya'y tatakas sa inyo. Eh, paano natin lalabanan? Hindi po natin gagawin yung pinagagawa niyang masama. Ganun po yun. Sabi nga, huwag mong ganti ng masama ang masama, di ba? O huwag mong ganti ng panlalait ang panlalait. Eh, pero kung may hina tayo, alam naman Diyos yun. Patatawarin tayo ng Diyos. Pero ginagamit ng Diyos na pagsubok yun, yung diablo, pati mga masasamang taong pinag-aarian ng Satanas. At basahin ko naman sa inyo rito. Sa may Job 2, 1 hanggang 6. Nangyari uli sa araw ng pagpaparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiyarap sa Panginoon, na nakipagparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? At si Satanas ay sumagot at nagsabi, sa pagparaot pa rito sa lupa at sa pagmanik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ibang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa. Nasakdal at matuwid na lalaki na natakot sa Diyos, o umiwalay sa kasamaan. O yung mga lingkod ng Diyos, yung mga anak niya, dapat umiwalay sa kasamaan, nagkukubli, ganun po. At siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat, bagamat ako'y kinilos mo laban sa kanya, upang iligmok siya na walang kadahilanan. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung balat, oo, lahat ng tinatangkilik ng tao ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukaan. At ang Panginoon nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. O yun o, ingatan lamang ang kanyang buhay. O katayin nyo nga, ay yung mga banal ng Diyos, umiiwas po yun sa kasalanan. O andyan yung mga babae, tutuksin ka ng diablo sa babae, di ba? O kailangan iwas ka, gano'n. Sabi nga, ang matuwid, nakakita ng kasamaan at nagkukubli. O nagkukubli ka, o gaya ng Panginoong Yesus, di ba? O inaaway siya, o babatuin siya, o tumakas siya, o nagkubli siya. Gano'n po, iiwas po tayo sa mga gano'n. Hindi natin dapat gawin yung mga ganti ng masama ang masama. Ayun, ginagamit ng Diyos yan, yung mga masasama, pati Satanas para subukin niya. Ito po sa ito pa po sa sa hukom. Na sa katunayan, ginagamit ng Diyos yung tao, o ginagamit niya yung tao masasama para sa kanyang mga banal. Ito po yung katunayan na ang mga tao masasama ginagamit ng Diyos para sa kanyang mga saint. Using by God to the saint. Attempt that. Ganun. Ginagamit po. Ito po sa hukom. O tutuksoin ka ng diablo sa mga sugal. O ito, malaki panalo mo. O hindi mo alam, gawang masama yun. O ganun, marami siyang pantukso yung sugal. O milyon ang papapalulunan mo. O di ba, magsusugal ka na. O di ba, taya ka ng loto. Tapos ang laki na ng natatalo mo, hindi ka naman nananalo. Tapos gumagawa pa ng mga balita yan. Wala namang nananalo, sila lang. Ganon, ginagamit ng Diyos po yun na pagsubok yung mga masasama, ginagamit ng Diyos yan. Kasi yung pinag-aarian niya ng diablo, hindi ng Diyos. Yung ginagamit po ng Diyos yung mga masasama bilang pagsubok. Pero lilipuli ng Diyos lahat yun, yung mga masasama.
na ayon sa kanya, hindi sumusunod sa utos. Mamaya basahin ko po sa inyo. Ito po ang sabi ng Diyos dito sa may hukom. Mahaba po to. Sa hukom 2:11 hanggang 22. Dito po sa hukom 2:11 hanggang 22. At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa panginingin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. Naglingkod sa Baal, Kasi nga, hindi nila nilipol yung mga masasamang tao nun Kaya ginawa na lang ng Diyos na pagsubok yun sa kanila. Ito. At kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at sumunod sa ibang mga Diyos. Sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila at sila'y yumukod sa mga yaon at kanilang minungkay ang Panginoon sa galit. Kanilang pinabayaan ng Panginoon at naglingkod kay Baal at kay Astaroth at ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang binigay sila sa kamay ng mga manloloob na loob sa kanila na lumoob sa kanila at kanyang pinagbili sila sa mga kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot. Ano pat sila hindi makatayong maluwat sa harap ng kanilang mga kaaway. Saan man sila yumaon, ang kamay ng Panginoon laban sa kanila sa ikakasasama nila, gaya ng sinita ng Panginoon, gaya ng isinupa sa kanila ng Panginoon. Sila'y nagigipit na mainam. At nagbangon ang Panginoon ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kamay niyong mga lumoob sa kanila. Sa gayon, may hindi nila dininig ang kanilang mga hukom sapagkat sila'y sumamba sa ibang mga Diyos at niyukuran ang mga yaon at sila'y nagpakaligaw na madali sa daan na nilakaran ng kanilang mga magulang na sumunod sa mga utos ng Panginoon, ngunit hindi sila gumawa ng gayon. At nang may pagbangon sila ng Panginoon ng mga hukom, ang Panginoon ay sumahukom at iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom, sapagkat nagsisi ang Panginoon dahil sa kanilang daing, dahil doon sa mga pumigati sa kanila at nagpakalupit sa kanila. Ngunit nangyari pagkamatay ng hukom na sila'y tumalikod na lalong masama kaysa kanilang mga magulang sa pagsunod sa ibang mga Diyos upang maglingkod sa kanila at yumukod sa kanila. At sila'y hindi naglikat ng kanilang mga gawa ni sa kanilang tampalasang lakad at ang galit ng Panginoon ay nag-alab sa Israel at kanyang sinabi, sapagkat sinalangsang ng bansang ito ang aking tipan na aking niutos sa kanilang mga magulang at hindi dinig ang aking tinig. Hindi ko naman palalayasin pa sa harap nila ang sino man ng mga bansang iniwan ni Josue nang siya'y mamatay upang sa pamagitan nila aking masubok ang Israel. Sa pamagitan ng masama para masubok yung kanyang mga anak. Dito sabi rito, hindi, kasi yung pinalilipol sa ng Diyos yung mga tao sa kanila, yung mga masasama, hindi nila nilipol lahat. Kaya ginawa ng Diyos, yung ginawa na lang ng Diyos, pagsubok na lang yung mga masasamang tao sa mga saint niya, sa mga banal niya. Ito, sabi ng banal na kasulatan, Basahin ko sa inyo muli na lang dito, para maigsi dito po sa Hukom 2:20. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab sa Israel, at kanyang sinabi, sapagkat sinalangsang ng mga bansang ito ang aking tipan na aking niutos sa kanilang mga magulang, at hindi dininig ang aking tinig. Hindi ko na naman palalayasin pasarap nila ang sino man ng mga bansang iniwan ni Josue nang siya'y mamatay. Hindi na pinalayas ng Diyos yung mga masasama. Dito sabi rito, ginawa na lang ng Diyos na pagsubok. Upang sa pamagitan nila ay aking masubok ang Israel. Hindi niya na pinalipol yung masasama para masubok niya na lang yung mga banal, kung gaano ba sila katatag. Basahin ko sa inyong muli. Dito sa Hukom 2:21, hindi ko na naman palalayasin pa sa harap nila ang sino man sa mga bansang iniwan ni Josue nang siya'y mamatay. Upang sa pamagitan nila ay aking masubok ang Israel. Upang sa pamagitan ng mga bansang yaon na masama,
Masubok niya yung Israel, yung mga saint ng Diyos. Ganon din po ngayon sa atin, ginagawa ng Diyos na pagsubok yung mga masasama. Pero lahat ng masama, lipulin ng Diyos yan. Yung hindi niya napag-aarian, lilipulin po. Ganun po. Ganon, lilipulin ng Diyos yan. Yung ginagamit ng Diyos yung mga masasamang tao sa Satanas para pagsubok sa kanyang mga banal. Ito po, ito naman po yung mga masasama, no? Yung ayaw sumunod sa Panginoon, o lilipulin ng Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa ikalawang Tesalonica 1:8, yung ayaw sumunod sa Diyos, lilipulin ng Diyos yun. Sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa ikalawang Tesalonica 1:8, lilipulin ng Diyos yung mga ayaw sumunod sa Kanya, ayaw tumalima. Ito po, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ayun maghihiganti siya sa hindi tumatalima sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Lilipulin niya po yung lahat ng masasama. Pero ginagamit yun ng Diyos na pagsubok yung mga masasamang tao. Ganun po. Saka Satanas kasi condemn na Nagahari kasi Satanas sa mga taong ayaw sumunod sa kanya. Kaya ginagamit na Diyos na pagsubok yun. Ito, basahin ko sa inyo muli. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ayun, maghihiganti ang Diyos sa ayaw tumalima sa utos ng Diyos. Ganun po. Masama. Ito po sa unang Pedro din, ay sa ikalawang Pedro 3:1-7. Ito unang lilipulin ng Diyos yung mga masama. Ito. Pero ginagamit ng Diyos na pagsubok yun. Pero kala mo yung Diyos yung gumagawa sa'yo, yung pala ginagamit ka ng diablo at ng Diyos para pagsubok lang, no? Pero lilipulin ng Diyos lahat yun, mga masama. Ito po sa Pedro, ikalawang Pedro. Dito po sa lilipulin ng Diyos yung mga masama. Ikalawang Pedro 3:1. Mahaba-haba po ito Ito po sa may ikalawang Pedro 3:1. Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinulat ko sa inyo. Nasa dalawa'y ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo, upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisipar rito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanya-kanyang masamang pita, at magsisipagsabi, siya naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buwan ng araw na nangangatulog ang mga magulang ay nangangatili ang lahat ng mga bagay gaya ng kalagay nila mula ng pasimula ang paglalang, sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong isang kalingitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamagitan nito, ang sanlibutan noon ay inapawan ng tubig at napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamagitan ng gayong salita, ay itinalaga sa apoy na iningatan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masasama. Lilipolin ng Diyos yung taong masasama, sabi rito. Iniingatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masasama. Lilipulin ng tao ng Diyos yung mga masasama, yung ayaw tumalima sa ebanghelyo. Ganun po, lilipulin yun. Kaya yung tayo dapat magbalik. Tuwing umaga ay aking lilipulin ang lahat ng masama sa lupain, upang iwalay ang lahat na manggagawa ng kasamaan,
sa bayan ng Panginoon. O yun o, sa bayan ng Panginoon. Lilipulin niya lahat yun. Yung mga masasama. Ito pa po sa sa may 37. 37 po ng mga awit. 37 Gs, saka 38. Ito po, ito sa sapagkat sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. At yung usaing mainam, ang kanyang dako at siya'y mawawala na. O yun o. Lilipulin lahat ng Diyos yung masama eh. Ito po sabi sa, sa may 38. Sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at hindi pinababayaan ang kanyang mga banal. Sila iingatan magpakailanman. Ngunit ang lahi ng masama ay hiwalay. O yun, hiwalay ng Diyos yan. Lilipulin niya lahat yan, yung mga masasama na ayaw tumalima sa Ebanghelyo ng Panginoon Jesus. Basahin ko po sa inyo muli rito. Sa 37 Gs ng mga awit. Sapagkat sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. O yung isaing mainam, ang kanyang dako at siya'y mawawala na. O mawawala na, sabi rito. Ayun, lilipulin ng Diyos yung masasama. Sabi ng banal na kasulatan natin sa mga aral niya, o ganun. O kung wala kang alam sa aral, pagdating ng paghukom, tatapong ka ng Diyos eh. Meron nga kasi tinanong ng Diyos hindi nakadamit ng damit kasalan eh. Itinapon sa kadiliman. Ganun, pagka hindi, kaya meron po tayong alam sa mga aral ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. God bless po. Yan po yung ating paksang natapos na sinusubok ng Diyos. Yung matuwid sa pamagitan ni Satanas sa kanang mga taong masama. God bless po. Yan po yung ating tapos na paksa. God bless. Ingat po kayo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Sumud lang po tayo sa Panginoong Yesus. Kahit na basta hindi natin